Alright mga Absat, nandito tayo kay Attorney Enzo Recto. Actually, naka-live siya ngayon, pero wag mo na yan. Paano kung halimbawa manalo si Sara sa 2028 at gantihan siya nito ng sampahan ng mga kaso? Panoorin ang sagot ni Llamas, ni Secretary Llamas. Punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Kanina, mayroong isang vlogger ito, kasamahan ni Banat Bay, ang tawag sa grupo nila Banateros. Tapos nagla-live. Binibira si Trillanes. Yung nag-offer daw si Trillanes doon sa yung mga ex-bagmen. Tawag nila doon, di ba, ex-marines. Pero ayaw, siyempre tayo, ang publiko ayaw namang tawaging ex-marines yun. Pero, di ba, inaakusahan si Trillanes na nag-offer daw ng 18 million yata, bawat 18 million bawat marine para tumigil na. Ngayon, nagla-live. Habang nagla-live, nag-comment si Trillanes, si Sentry, nag-comment, sabi ni i-take down mo na yung fake news mo na yan. Kundi ikaw ang isusunod ko na kakasuhan, ito ang huli kong babala sa'yo. Habang nagla-live, nag-comment, alam nyo ngayon kung ano na, this content is not available right now. Tinake down na. Hindi mo lang pinatagal ng mga 10 minuto. Hindi mo lang pinatagal ng 15 minuto, di ba? Yan yung yan yung problema dito sa nila. Kung talagang kaya mong panindigan. 18, malaki yun, ha? Matindi si Trillanes eh. Sabi ni Trillanes, hindi ko kayo tatantanan. Sabi nga niya, nung nagsampa siya ng kaso, kila Alan Peter. Sige, ulitin nyo, araw-arabi ko kayo kakasuhan. Tingnan natin, kung ulitin ni Alan Peter. Minsan nagla-live ako. Ganyan yung sabi ko. Nasabi ko, ikaw naman Mike, ang buhay ay weather-weather lang. May nagsabi naman, ikaw Inso, kayo nila Ronald Llamas. Pagdating naman ni Sara, kayo naman yon. Paano yon? Ang buhay ba ay weather-weather lang? Anong comment ko dyan, Mike? Nal? Of course. Of course. Pero, ang tingin ko naman kasi, hindi tayo kakasuhan, attorney. Dahil wala ikakaso sa atin. Iba yung gagawin sa atin. Hindi, ako mag-ingat ka. Yung mga iskandal mo sa mga artista, baka makuha yon. Nako, wala naman ako skandalo sa mga artista. Yun sigurado ko 100%. ang ano lang sa'yo, nagtitipid ka, masyado kang kuruypot, bumili ka ng CD doon sa Quiapo. Sabi ko nga kay Pinoy, boss, hindi ba pwedeng yung kaso ko blunder naman? Nakakahiya yung kaso ko eh. 25 minutes na mga DVD. yun yung Aquino government, di ba? Bumili ka ng DVD, Yung pwede mo yung kaso sa kayo, pirated DVD. Di ba? Cabinet, yan Anyway. Maling na taon akong cabinet secretary. Ang kaso ko, pirated DVD. Matindi tong natin. Pero hindi, sa totoo lang. Kami naman kasi ni Sec Ronald, kami nagbibigay, alam mo, nagbibigay kami ng mga namin, analysis, opinion. At saka, wala naman kaming pinapanigan eh. Pag mali. Ganun yung namin eh. Bigay mo sa akin yung pangalan ng kasosyo mo. Araw-arawin ko. Bigay mo, yung pangalan. Senador, cabinet secretary, wala tayong sasambahin, di ba? Pero kami hindi kami takot sa mga kaso. Takot kami kung kami ay ipapatira dahil napakamapayapa namin tao lalo na to sa Atty. Enzo. Ang ginagawa na lang kay Sec Ronald kasi wala naman talagang sa kanya, yun, ina-ad hominem ka ni Guanzon, yung paborito mong lahat naman ang sinasabi niya totoo.
wala akong PhD, wala akong masteral. Totoo rin naman yun. Yung amin ko, na napakapagod ko, na nagpapatol sa akin kahit bakla. Totoo rin naman yun, di ba? Oo. Baka yung bandang huli lang, yung wala papatol. Baka yun lang yung hindi totoo. Yung sobrang pangit. Agree ako rin. Yung walang papatol, baka hindi ganun ka-eksakto. Donald, magsisimula na ang impeachment. June 6. July 6, simula na. Anong sa tingin mong mangyayari? Nagkaroon na ng pre-trial hearing, di ba? Pre-trial meetings. Sabi nga nung mga DDS, nilamon daw ng buhay ang prosecution ng defense, no? Nilamon daw ng buhay. Natawa na lang si Congressman Luistro at saka si Laila de Lima. Natawa na lang si Attorney Lorna Capunan at saka si Kong Terry Redon. Nilamon ng buhay. Sabi nga ni Kong Terry Redon, ano yung nilamon? Ano yung nilamon? No? Kaya hindi na nila pinatulan, natawa na lang sila. No? Pero itong si mga abogado ni Vice President Sara ay sumagot na. Diba? Nilatag na nila ano yung kanilang posibleng mga sagot dito sa Articles of Impeachment. No? At ang nabasa na yan ni Attorney Enzo. Pwede natin isa-isahin yan. No? Kung yung mga depensa ba na yan ay talagang defensible or indefensible. Nal, di ba may 4 na grounds or articles of impeachment? Ni-reduce na lang sa 4, dati yan 6. Yung 4 na yon, actually, kung sa numbering, sa order, ang nangunguna doon yung confidential fund, yung sa una Yung sa ILGAT, yung sa unexplained wealth yun Unexplained wealth. Yung SALN, yung confidential funds, yan yung unexplained, yung unexplained wealth niya, yung mga sa SALN. Pangalawa yung sa confidential funds. Ang pangatlo yung sa bribery. Ang pang-4 yung sa yung sa threat, yung threat sa pangulo. Ang ginawa ngayon, Nald, ang magiging sequence na uunahin yung threat sa buhay ng pangulo. Kasi yun yung medyo madali Yun yung medyo madali na una. Para magsisimula muna dun sa madaling issue, ang pinakahuli yun ang explained wealth na Kung ngayon, binasa ko yung linabas na ng GMA at saka ng mga media, ay nakuha na silang kopya nung pre-trial, yung sinubmit ng defense na pre-trial meeting. Oo. Ngayon, ang main na mga arguments nila lumalabas ganito. Unahin natin yung sa una, yung unang pag-uusapan. Actually sa sequencing ng mga grounds or articles of impeachment, panghuli yung grave threat. Pero ngayon, uunahin sa trial. Pwede naman yun Nag-agree naman lahat uunahin sa trial. Ganito na ang depensa ni Sara, ng mga abogado niya. Yung pagbabanta daw na yun, hindi naman pagbabanta yun. Freedom of expression daw yun. Bakit freedom of expression? Kasi masyado na daw na-frustrated si Sara Duterte sa mga nangyari sa mga policies ng gobyerno. To the point na siya. Tapos, ang nagtanong naman daw sa kanya noon, doon sa online meeting ng mga supporters nila, tinanong siya, anong masasabi tungkol daw doon sa Romanov execution? Siyempre, yung Romanov family, yung Romanov dynasty ng Russia. Anong masasabi niyo kung gawin ng yung Romanov execution? Yun yung naging sagot daw ni VP Sara. Freedom of expression yun. At saka wala namang napatunayan na may hinire talaga siyang assassins na gagawa noon. So, Nald, anong sagot mo doon? Una, iba yung Romanov. No? Ginamit din yon ng kanyang kapatid, si Biscuit. No? Sabi niya kay BBM, baka mangyari sa inyo, nangyari doon sa mga Romanov. No? So, hindi lang kasara yan. No? Alam natin yung nangyari sa mga Romanov. Pero yung issue dito sa grave threats, yung nagwawala siya, di ba yung kinulong sa Kongreso, yung kanyang chief of staff, yung siya nagwawala, di ba? Shout out yung for grave Leo. threats na nag-hire na siya na mag-a-assassinate kay President BBM, sa kanyang asawa at saka sa kanyang pinsan na speaker noon. No? At sabi pa niya, no joke. Hindi yun sa isang open forum. Doon yun mismo, moto proprio yun. Ginawa niya yun on her own. Ibang usapin pa, yung sabi niya na gigilitan niya ng leeg. Ginanon pa niya yung ulo. Hindi sandal niya ng leeg, tapos itatapo niya. Yung ito pa yun. Iba pang insidente yun. Ang insidente rin, yung mga iba pa niya mga insidente. Kaya hindi siya isang insidente. Yung sinasabi niya na forum, wala yun. Iba yun
no? Iba yung sa Romanov, iba yung sa papa-assassinate niya, no? Iba ito sa higil ka niya ng leeg. No? Kaya medyo marami siyang sinasabi diyan. Ang sabi pa nga niya ng una, splice. Ini-splice daw yung kanya sinabi. Tapos may sinabi pa siya, hindi daw niya sinabi yun. Nagkaroon pa siya, lahat yan, record. Tapos may sinabi pa siya na hyperbole. Hyperbole. Yung lagi sinasabi ng tatay niya. Hyperbole lang daw yan. So, ang dami na niya sinabi, baka mismo siya nalilito na. Mismo siya nalilito na. Mismo yung kanyang mga abogado nalilito na dahil sa sobrang dami ng kanyang sinabi. Bunyog, halikan na. Wala na, Sir Leonardo. Taranta na kasi. Yun ang totoo dun, tarantang-taranta na. Shoutout Delia Rosario, Sir Leonardo, tsaka Katkat na naiwan sa ating live stream. So, medyo pause ako ngayon, Sir Leo. Nantoka ako. Ngayon lang. Kanina okay pa naman eh. Kanina nag first class ko. Okay, pero yung nag-break ako, biglang pinapause ako. My goodness. So, itong si Lustay, kabado na. Tapos ano mangyayari sa kanila? No? Pagpatak ng 2028, gaganti ba itong si Sarah? Diba? Elegant Del Carmen, shoutout Kapsat. Alright, next topic ulit tayo. Kapsat again, shoutout sa mga bagong pasok. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Countdown muna tayo.